Ano po ang pagkakaiba sa tingin nyo na magnanakaw sa nangungutang? What is the difference between a thief and a one who borrows money? Ang pagkakaiba po ito. Yung magnanakaw, pag nahuli mo, alam niya yung ninakaw niya. Yung nangutang sa iyo, pag nahuli mo, tinanong mo, hindi niya alam yung inutang niya sa iyo. Di po ba? Pag nangungutang, napakabait. Pag sinisingil mo, galit. Bakit galit pag sinisingil mo? Ano po sa tingin niyo? Kasi walang pambayad. Ganun lang po kasimple. At ganyan din po yung reaction nitong mga taong sinisingil sa kwento ni Jesus. Bakit sila nagwala? Bakit nila sinunggaban yung mga naniningil sa kanila? Bakit sila pumatay, pati mismo anak ng may-ari? Kasi ang totoo, wala silang maibayad. Kung meron silang maibabayad, kung meron lang silang maibibigay na share ng may-ari, di ba hindi naman sila magiging bayolente. Mag-ingat po kayo, mga kapatid. When sometimes in our life, we experience fruitlessness, unprofitability in our life. Pag walang bunga ang iyong buhay, minsan at madalas, anong nararamdaman natin? Galit tayo. At mag-ingat ka, pag galit ka, sigurado kang makakapanakit. Paano natin maiiwasan ang makapanakit sa iba? Paano natin maiiwasan ang magalit? Ano ang magandang gawin? Minsan, pagod na pagod ka, nagtatrabaho ka, nagsasakripisyo ka, pero walang bunga. Many times we experience that. Yung mga ibang magulang dyan, may kilala ako, frustrated sa mga pinag-aral nila. Ano ba naman, hindi nagpakatapos. Umuwi, buntis. Sayang yung pinagmatrikula. Marami po sa mga kapatid natin nasa ibang bansa, OFW, ang tagal-tagal na nagtatrabaho, hindi makauwi-uwi dito sa Pilipinas. Anong problema? Walang ipon. Bakit hindi nakaipon? Kasi palagi hingi ng hingi. Yung mga kamag-anak, pati pa nga yung mga kapitbahay, at saka yung mga nakaklase, nung grade 1 pa. Porket ba naka-abroad, kala mo, milyonaryo na. Pag reunion, pag birthday, ano lang, hinihingi. Pag hindi mo naman binigyan, nagagalit sila. Di po ba? Marami din siguro sa atin nakaranas na niloko ng ibang tao, in-scam. May hinuhulugang kang bahay, may hinuhulugang kang kondo, alam mo, fully paid ka na, pero pagkakita mo, wala pala, in-scam ka. Napakasakit. Kaya nga hindi mo masisisi ang mga tao na sila ay magalit. Pero paano natin maiwasan ito pag walang bunga ang buhay natin? Una, tandaan niyo po, gamitin ng ulo, wag ang init ng ulo. Gamitin ng ulo, wag ang init ng ulo. Ulitin niyo nga po, gamitin ng ulo, wag ang init ng ulo. Hindi magandang gabay o daan ang galit ang ating mga nararamdaman pag tayo gumagawa ng desisyon. Mas maganda na hayaan mo muna humupa yung iyong mainit galit na nararamdaman sa iyong puso at damdamin. Think straight, be wise, be intelligent. Use your mind that God has gifted to you. Meron nga pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki nag-business ng zoo. Bumili po ng mga iba't ibang hayop, nilagay niya doon sa kanyang zoo. At nung pong binuksan niya yung zoo niya, naglagay po siya ng isang karatula, sabi, entrance 300 pesos. Dinadaan-daanan lang po ng mga tao, di pinapansin. Kaya ginawa niya, binaba po niya yung presyo. Sabi niya, entrance 200 pesos. Wala pa rin. Wala pong gustong pumasok, walang gustong bumisita. Pinakababa-baba na po yung presyo. Sabi, entrance 50 pesos. Wala pa rin. Walang interest ang mga tao dun sa zoo niya. Anong ginawa nitong negosyante? Nilibre na lang. Nilagay, entrance free. Yun yung gusto ng mga Pilipino. Libre. Dagsa, dumating yung mga tao, kasama yung mga kamag-anak, bit-bit-bit-bit, yung mga anak, yung mga apo. Pagkapasok po lahat ng mga tao, sinara yung gate. Binuksan yung gate ng mga nakakulong na tigre at saka leon. Naglagay ng bagong karatula, exit 500 pesos. E de kumita siya. Ang problema kasi natin, pag wala tayong nakikitang bunga sa pinagpapaguran natin, nauuna kasi yung init ng ating ulo. Di po ba? But please, do not quickly be frustrated. Calm yourself. Pray to God.
More importantly, ask for the grace of the Holy Spirit. Paano ka maging matalino? Paano ka maging marunong? Kung hindi sa tulong ng grasya ng Diyos. Remember, two of the gifts of the Holy Spirit are knowledge and wisdom. Meron mga ibang tao nagagalit sa mga mayayaman. Di po ba? Bakit galit? Naiinggit. Pero wag mo dapat kainggitan ng mga mayayaman. Dapat pagbiliban mo nga sila. Dapat nga mamangha ka sa kanila. At mas importante, mas mahalaga, matuto ka sa kanila. Bakit yumaman yan? Hindi lang dahil nagsipag, hindi lang dahil nagtrabaho, pero dahil nag-isip. Meron siyang nakitang solusyon sa isang problema, ginawa niyang negosyo. Imbis na ikaw ay magalit, dapat umpisan mo sa pag-iisip. Ano ang magandang solusyon dito sa aking problema? Gamitin ang ulo, huwag ang init ng ulo. Pero pangalawa, huminto at magdasal. Stop and pray. Pag wala kang magawa, ang pinakamagandang gawin ay ang huminto at manalangin. Amen? Nung pumbata ako, may napanood akong pelikula ni Bruce Lee. Hinahabol po siya ng kanyang mga kalaban. Alam niyo pong ginawa ng mga kalaban niya para mahuli siya? Itinrap siya sa isang kuweba. Sinara nila yung mga lagusan, yung mga exit. Alam niyo po, napakaganda ng ginawa ni Bruce Lee para makatakas. Ano yun? Huminto siya, umupo siya, pinikit niya yung mata niya, huminga lang siya ng malalim, nagpahinga siya. Hindi po niya sinuntok yung lagusan, yung mga pintuan, pwede naman niyang sipain. Pero sabi niya sa sarili niya, bakit ko sasayangin yung aking lakas, enerhiya? Kung gusto nila akong madakip, mahuli, pupunta din sila dito. At pagdating nila, nakahanda ako. Di ba napakaganda? Na pag tayo ay namomroblema, ang pinaka mahusay, pinaka mahalagang kailangan mong gawin ay magpahinga ka. Many times, my dear friends, the most profitable, the most important thing that you can do is to stop and pray. Bakit napakahalaga po ang huminto at magdasal? Kasi tandaan niyo po ito, na pag hindi mo pinuno ng dasal ang iyong isip at damdamin, mapupuno yan ng mga negatibong bagay. Hindi po ba napansin? Pag lumalayo ka sa Diyos, napapariwara ka. Pag wala kang panahon sa pagdarsal, kung ano-ano yung iyong mga naiisip, you have to pray so that your minds and your hearts can be filled with God's grace. If not, it will be filled with fear, with anger, with judgment, with negativities. Libre lang po ang magdasal. Wala pong bayad ang pananalangin. Di po ba? Pero tandaan niyo po, palagi may sukli. Palagi may gantimpala ang pananalangin. Amen? Don't waste your energy trying to control things that you cannot control. Remember this, my dear friends. If it is out of your hands, it is already in the hands of God. Kung hindi mo mahawakan yung problema mong yan, sino dapat ang umawak dyan? Ang Diyos. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay ialay mo sa Diyos yung iyong mga problema at suliranin. Amen? Stop and pray. Third and last, magbago ka. Baguhin mo ang iyong sarili. Renew yourself. Have a fresh, new attitude every day. Kasi kung dinadala mo pa rin yung pag-uugali mo, pag-iisip mo, pagtingin mo, dun sa kahapon, dinala mo ngayon, wala talagang tutubo. Ang mga pangit nating ugali, tandaan niyo po, tinasakal yan ang paglago ng ating buhay. Your bad attitude is like used clothes. Kung hindi mo na kasya, hindi mo na bagay, pilit. Napakarami kasi sa atin, pinipilit pa na. Size 28 pa daw sila. Di po ba? Sa totoo, 34 na. Pag sinusuot na yung pantalon, kailangan pang humiga sa kama at itaas yung paa. Pag pinilit, salamat sa Diyos, pag umupo naman, di naman humihinga. Ano pa mangyayari sa iyo? Kung hindi mamamatay ka, masasuffocate ka. Kung hindi na nakakatulong sa iyo, iwanan mo na. Yan, napakaganda ng sinasabi ng pangalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga Philippians. Sabi niya, ito yung sa isip nyo. Ito yung itanim nyo sa isip nyo. Whatever is true, honorable, just, pure, lovely, gracious, excellence. Kasi kung hindi yan yung mga bagong pag-iisip, pananaw natin, ano yung mga dinadala mo hanggang ngayon? Yung iyong inggit, yung iyong galit,
yung iyong paninira sa iba, yung iyong pagkamakasarili, these attitudes will never help you to bear much fruit. Amen? Remember, each day is a new opportunity. It's a new time for you. Kung bukas, bumukas pa ang iyong mata, pasalamat ka sa Diyos. Bagong tao ka na. At lalong magiging bago ka kung babaguhin mo ang iyong pag-iisip. Amen? Meron pong isang follower natin, pagkatapos ko pong magbinyag dito sa parokya, lalaki siya, bigla-bigla, nilapitan ako, niyakap na lang ako. Umiiyak. At tinatanong ko, bakit? Nagpapasalamat lang po. Kasi po, minsan na niyan tinry na mag-board exam, bumagsak. At talagang nasaktan siya, nawalan siya ng pag-asa. Ayaw na niya, give up na. Pero nung araw-araw nakikinig po siya sa mga homily, nabuhayan ng loob. Parang merong boses na bumulong sa kanya, sinabihan siya to try again. Kahit na merong gaalala, may takot, nagdasal po siya. Sabi niya, Lord, kung talagang kagustuhan niyo po, susubukan ko, pero sana lahat ng mga nireview ko, yun yung makita, lumitaw dun sa exam. At sabi niya, isang milagro dahil pagkakita niya dun sa exam, siya nga. Wala siyang hindi ni-review na hindi lumitaw dun sa exam. Kaya nga, iyak ng iyak. Ito pong taong ito. Kung dala-dala pa rin niya yung lumang karanasan, lumang pagtingin, lumang pag-uugali. Sa tingin niya po ba, susubok pa siya na mag-exam? Di ba hindi na? Pero dahil iniwan na niya yun sa nakalipas at nakita niya bagong araw, bagong pagkakataon, bagong buhay, bagong grasya sa Diyos. Tingnan niya po kung ano yung bagong biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa kanya. What are those bad attitudes that you need to throw away, leave behind? They will never help you to bear much fruit. My dear friends, it is the will of the Lord that we should be fruitful and profitable. Kagustuhan ng Diyos na mamunga ka, kumita ka, na maging masaya ka. Pero kung nananatili kang nakalayo sa Kanya, walang tutubo na mabuti at maganda sa iyong buhay. Kaya nga, pagsumikapan po natin, mga kapatid. Una, magpatulong tayo sa banal na Espiritu. Listen always to God. But secondly, have time to stop and to pray. And lastly, my dear friends, be renewed. Have a fresh new start. Renew your attitude and say, this is the day that the Lord has made. Ang bawat araw ay mabutit maganda. Naway wag mong sayangin ito. Maging mamunga ka at ialay mo sa Diyos bilang papuri at pasasalamat. Amen.